Ano nga ba ang pelikula? Pelikula, dapat kumbaga, for me, to consider it a movie or a pelikula, dapat meron siyang concrete na story, meron siyang concrete na plot. Kasi may elements naman kasi yung pelikula, diba? Yung intro, yung hanggang pataas ng climax, pababa ng resolution, at yung ending. Sa tingin ko, kapag wala yung ganong elemento ng pelikula, hindi siya mako-consider as pelikula. Ano lang siya nun, video lang, di ba? Kasi, ano nga bang matututunan natin? Kasi para sa akin, ang pelikula, dapat nag-deliver ito ng message, nag-deliver ito ng isang makapagpagbot damdamin ng storya. Yun. So, para sa akin din rin yung pelikula. Hindi tulad ng may mga pelikula kasi na ganun di ba? Yung abstract na pelikula na dire-diretso lang siya ng nag-acting, tapos walang story ang pinatutunguhan. So parang, how will you consider it as a film if hindi naman siya hindi siya nagbibigay ng storyang maiintindihan ng tao. So, films is an artistic education that gives life lessons sa mga nanonood. Ano nga ba yung pelikula para sa akin? Yung pelikula para sa akin, ito isa tong scene or malikhaing gawa ng isang tao based sa mga istoryang makatotohanan or hindi. Ang pelikula din parang nagbibigay aral sa atin na napupulot natin dito at nagsisilbi din itong libangan para sa atin. Ang pelikula ay gumagamit ng mga serye ng larawan o tinatawag nating motion pictures. Ang pelikula rin ay paggamit ng pagkukwento gamit ang mga actors sa pangunguna ng isang director o isang production team ng isang proyekto. Ang pelikula ay kinikilala rin base sa mga genre na nakapaloob dito, gaya ng Bakla ka nga. Faster! Go! Aba, Ginong Maria! Napapuno ka na dyan! Patay na si Ivy Aguas. Pero si Lily Cruz, buhay na buhay. Tabi! Tabi na! Uy! Gangster! Sa Pilipinas, ang pagnood ng mga pelikula sa sinihan ay nakagawian na ng mga Pilipino. Kaya't nariyan ang mga samat-saring film festival, gaya ng Metro Manila Film Festival, Cinemalaya Philippine Independent Film Festival, at Cine Filipino Film Festival.
Ngunit ano nga ba ang mga prosesong dinadaanan ng isang pelikula bago ito may palabas sa isang telebisyon o sinihan? Nariyan ang Movie and Television Review and Classification Board o tinatawag na MTRCB. Ayon sa kanilang website, ang MTRCB ay nilikha sa pamamagitan ng Presidential Decree number 1986 ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang MTRCB ay nasa ilalim ng Office of the President na inaatasan na mag-regulate at mag-classify ng mga pelikula, programa sa telebisyon, mga kaugnay na publicity materials o promotional materials nito. Ang advokasya ng chairperson ng MRTCB na si Fiorella Soto Antonio ay ang magbigay daan ang MRTCB bilang katuwang ng mga magulang sa paghubog ng kaisipan ng mga kabataan sa pamamagitan ng responsableng rated motion at picture materials at upang magkaroon ng pagpapahalaga ang publiko sa hatid ng MRTCB sa pamamagitan ng epektibong pagsusuri at pag-uuri. Narito ang mga klasifikasyon ng MTRCB sa pelikula ayon sa kanilang website na mtrcb.gov. Ang rated G ay angkop para sa lahat ng mga manonood ng pelikula. Kaya't binansagan din itong for general audience ng TRCB. Sa isang pelikula, bilang rated G ay ang mga sumusunod. Ang mga pelikula ay hindi dapat naglalaman ng karahasan, banta, pang-aabuso o iba pang mga temang maaaring magdulot ng takot o kaguluhan sa kaisipan ng mga batang manonood. Ang pelikula rin ay hindi dapat maglalaman ng mga hindi kaaya-ayang salita gaya ng mga salitang nakakasakit at mga pananalita o kilos na nagpapahiwatig ng sexual na aktibidad at hindi dapat naglalaman ng sensitibong paglalarawan nito. Hindi rin dapat ipakita o irepresenta ang paggamit ng pinagbabawal na gamot o ang paggamit nito sa isang rated G na pelikula. Ang susunod naman ay ang rated PG na kung saan ito'y nangangailangan ng parental guidance. Ang mga manonood na mas mababa sa 13 taong gulang ay kailangan ng may kasamang magulang na gagabay. Ang rated PG ay nagpapayo sa mga magulang o nangangasiwa na ang pelikula ay maaaring maglaman ng alinman sa mga sumusunod. Hindi angkop na tema at wika, madalang na description ng karahasan, nudity, sexual, horror at ipinagbabawal na gamot. Ang isang pelikula ay klasipikadong rated PG ayon sa mga sumusunod na rated ng MTRCB. Ang mga masasamang salita, pati na rin ang sexual na pagpapahayag ay maaaring ipakita, ngunit may kondisyon na ito. Dapat bihira lamang ito mangyari at may basihan sa konteksto ng eksena. Kaya't mas mainam na mayroong magulang o tagapangasiwa sa mga manonood ng pelikulang rated PG, lalo na sa mga 13 taong gulang pababa. Ang isang pelikula ay klasipikadong R13 base sa kriteryang handog ng MTRCB. At ito ang mga sumusunod. Ang R13 naman o rated 13 nakabase rito na 13 taong gulang pataas lamang ang maaaring makapanood ng pelikula. Ang R13 ay para naman sa mga teenagers. Sa rated na ito, nagpapayo sa mga magulang na ang mapapanood ng kanilang mga anak ay maaaring maglaman ng mga sumusunod na tema at wikang angkop lamang sa 13 taon pataas. Naglalaman din ito ng madalang na pagpapahiwatig ng karahasan, nudity, sexual, horror at bawal na gamot. Ang pelikulang klasipikadong R16 ay dapat susunod sa handog na kriteriya ng MTRCB at ito ang mga sumusunod. Ang R16 o rated 16 ay hindi naghihigpit sa tema. Ang wika ay maaaring kahit ano, ngunit dapat ito'y maayos
na ginagamit sa konteksto ng kwento o sa karakter ayon sa kaalaman ng mga manonood. Maaaring maglaman ng sexual na hubad, ngunit ito'y dapat maging maingat, malumanay at justified sa kwento. Ang sexual na eksena ay maaaring ipakita, ngunit hindi dapat ito grapikong detalye. Ang karahasan, gaya ng gore, takot at paglalarawan sa droga ay maaaring payagan, ngunit dapat ito'y ayon sa kaalaman at pangunawa ng mga manonood. Panghuli ay ang rated 18 na para lamang sa mga 18 taong gulang pataas. Kaya't ang rated na ito ay tinatawag ding rated for adults. Dahil ang pelikula sa rated na ito ay maaaring maglaman ng mga hindi kaaya-ayang tema, wika o salita, karahasan, nudity, sexual, horror at representasyon ng mga illegal na droga. Sa R18, wala nang limitasyon ng mga elementong nabanggit, kaya ito'y angkop lamang para sa mga nasa tamang gulang na 18 taong gulang pataas. Ang mga klasipikasyong handog ng FMTRCB ay nakabase sa edad o sa gabay ng mga magulang. Dahil ang maling paggabay ng mga batang manonood sa hindi angkop na pelikula ay maaaring maghandog ng masamang dulot para sa mga batang manonood. Ayon sa isang news article na inilabas ng Inquirer.net, ang MTRCB ay nais ding suriin ng mga pelikula o mga serye sa streaming platforms gaya ng Netflix. Sa isang Senate hearing na naganap na pabulaanan ng MTRCB's Legal Affairs Division, Attorney Jonathan Presquito, ayon sa kanya, mandato ng MTRCB ang pagsusuri ng mga nilalaman ng pelikula o mga programa. Maski na ang internet ay medium lamang, obligado pa rin ang MTRCB na suriin ang mga pinapalabas sa ating bansa. Mas mainam ito upang hindi maabot ng mga batang manonood ang mga pelikulang hindi angkop sa kanilang edad. Sa pangkalahatan, may tuturing na ang MTRCB ay isang kritikal na ahensya na nagsusuri ng mga palabas, programa at pelikulang nakapaloob sa ating bansa. Ang ahensyang ito'y nagbibigay din ng diin, hindi lamang sa pagtatuguyod ng mga importansya ng pagsusuri, kundi pati na rin sa pangangalaga, sa kahandaan at kaligtasan ng mga manonood, lalo na sa mga kabataan. Tayong mga manonood, may magagawa tayo. Maaari tayong magbigay kaalaman base sa mga klasifikasyon ng MTRCB. Makiisa sa advokasya ng pagbubog at pagtaguyod ng kahalagaan ng tama at responsableng panonood.
Ako si Christian James Santos mula sa programang BS Development Communication. Minsan, ang sining ay nangangailangan ng malalim na pangunawa.